Hello mga lalabs, mga vayots, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ay, sandali. Ano ba, nagmamadali ka? Lalo na po sa mga kapwa ko Dabawenyo sa Davao Region, maayong hapon kay ninyong tanan. Hello, may ganap shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So ito, mga lalabs, mga bayots, grabe. Akala natin yung itong Smartmatic, wala na. Kunwari, tinanggal na sa bidding yung hindi nanalo. Kunwari yung Smartmatic na mandaraya ng ilang eleksyon ng dumaan. At putang ilang yan. May Smartmatic out, meron naman pala. Itong company ng itong mga kagamitan sa eleksyon, itong VCM, itong voting counting machine na to na galing sa South Korea, ay ito, na tuklasan ngayon ni Congressman Rodante Marcolita, Podos sa Jose. Samantala, Sandali ba? Ano ba? Nagmamadali ka eh. Maraming salamat, Mr. Congressman Rodante Marcolita, sa pagbunyag mo sa mga pinakatago-tagong mga buwisit na mga putanginang kawatan dyan sa sa Comelec on election, talagang mga iho di puta. Halos daw 1 bilyong piso, no? Na lagayan sa Comelec ang natuklasan ni Congressman Marcolita at mga ilang bank offshore bank account sa iba't ibang lugar. Ito naman talaga sa inyo. So ito, pakinggan po natin itong balita, no? Sa ano ba to? GMA. Aligasyon si Sagip Party List Representative, may aligasyon po si Sagip Party List Representative Rodante Marcolita. Halos 1 bilyong piso umano ang inilipat sa offshore accounts ng isang opisyal ng Comelec. Walang binanggit na pangalan si Marcolita pero pumalag si Comelec Chairman Garcia. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Nakuryente kaagad si Commissioner George Garcia. Partida ha? Hindi pa nagsalita o nagbangkit si Rodante Marcolita ng pangalan, inamin na niya na kanya iyon, sabi ni George Garcia. Ang bilis nyo, na kuryente. Ano ba to? Tawag dito, defensive ang putang ina. Mabigat ang mga paratang na binitiwadi sa GIP Party List Representative Rodante Marcolita sa isang press conference laban sa Comelec. Sabi niya halos 1 bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. The total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. At least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one Comelec official. Sabi rin ni Marcolita, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya kaya hindi muna niya papangalanan ang Comelec official. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcolita at sinabing siya ang pinatutungkulan ni Marcolita. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nare-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa Comelec. Kinakailangan sirain ang komisyon sa pamamagitan. Demolition job kuno laban sa Comelec. Hoy! Utang inang Comelec, matagal na kayong sira. Ilang eleksyon na ang dumaan. Mula pa noon sa Smartmatic,
At ngayon, feeling ninyo, hindi kayo mangdaraya next year sa eleksyon. Oh, lol! Sirain daw siya. Matagal na kayong sira dyan sa Comelec, koy. Kailan ba bumango ang Comelec? Last, 2022 presidential at saka vice presidential election. Mayroon pa nga hanggang ngayon, hindi pa matapos-tapos ang akusasyon nga ni Atty. Glenn Chong dyan sa eleksyon dyan. Sino ba ang may pakana din yan? Comelec din yun. Dayaan sa eleksyon. According to Atty. Glenn Chong, ang boto talaga ni Bongbong Marcos ay around 23 million lang. Hindi 31 million mahigit. May dayaan pa yun hanggang ngayon. Kahit anong deny ninyo, hindi ninyo mapapasinungalingan yun dahil according to Atty. Glenn Chong, andun siya. Nung si Liza Marcos, kasama si Dennis Oy at saka si Hubert Guevara na nakipag-usap doon kay Piñate na may-ari ng Smartmatic na bago ang eleksyon, since March hanggang pabalik-balik siya sa Pilipinas at nananatili siya doon sa Pilipinas at according to Atty. Glenn Chong, nung buwan na talaga ng Mayo eleksyon hanggang sa nag-victory party si Bongbong Marcos sa kanyang pagkapanalo, pagka-presidente. At ikaw, George Garcia, inupo ka dyan ni Bongbong Marcos para ano? Para magiging santo, para magiging mabait at walang dayaan. O lol, hindi mo kami magagago. Kaya inupo ni Liza at ni Marcos dyan bilang isang komisyoner ng dyan sa Comelec dahil dadayain ninyo ang eleksyon sa susunod na taon, eleksyon sa 2028 at eleksyon sa 2024 dahil according to Maharlika sa kanyang mga puting ahas, balak ni Liza Marcos na gawing presidente ang kanyang anak na si Sandro. Huwag kang magsalita na planado na to, sisirain ang Comelec. Putang ina kayo, matagal na kayong sira. Matagal nang sira ang reputasyon ng Comelec mula nang pumasok yung dipotang Smartmatic na yan sa Pilipinas. Sirang-sira kayo dyan sa Comelec. Hoy, mga iho di puta. Ito, kabiktim dito ha, George Garcia. Ng chairman ng Comelec na allegedly, napakadami ko daw pong foreign accounts. Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Mapaninumpaan ko po yan. Ito, sinungaling ka dito na kuryente ka, sir. Wala pang pinangalanan si Marcolita dito dahil ang sabi niya, hindi pa niya ito na-verify lahat kaya hindi pa siya nagpangalan ng tao. Bakit ka pumiyok? Guilty ka dahil ikaw ang may-ari ng mga foreign accounts na yan kaya inunahan mo na si Marcolita. Naku po, style mo, George Garcia, kasing bulok ng pagkatao mo. Kaming bulahin. Di kami pinanganak kahapon, no? Gawaing, gawaing baboy, balasubas. Kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestigahan ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniyay maling impormasyon at beripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-i-issue ako ng waiver sa Masyado ka lang, George Garcia, tinamaan. Tinamaan ka sana ng kidlat, hayop ka. Masyado kang nakuryente sa sinasabi ni Marcolita. Ulitin ko. Hindi pa nga si Marcolita nagpangalan ng tao dahil hindi pa niya lahat na-verifika o na-verified yun, no? Ngayon, uutos ka sa NBI. Kasabwat din ninyo yung NBI ng mga iho di puta din dyan, eh. So, mayroon din si Marcolita sariling investigasyon at naniniwala kami kay Marcolita, George Garcia, isa sa'yo. Dahil alam namin, aso ka ni Liza at ni Bongbong Marcos
at ni Tambaluslos na yun, ang plano nila ngayon, dayain ang eleksyon next year para ipasok lahat ng kanilang mga senatorial candidate, ang kanilang mga mayor, ang kanilang mga gobernador para one big happy family sila sa nakawan sa kaban ng bayan. At isa ka dyan, George Garcia, dahil ikaw ang inopo ni Liza at ni Bongbong Marcos dyan para hindi magiging ka dyan, para hindi ka magiging propita dyan ha. Inopo ka dyan para dayain ninyo ang eleksyon. Diyos ko po. Account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan, at kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Kinwestiyon din ni Marcoleta ang kakayanan ng mga makina na gawa ng Miro na aniyay hindi pa nasusubok. Kailangan i-prove talaga ng Miro muna na competent. Correct. Na yung kanilang mga makina ay talagang magagamit natin ng maayos. Or otherwise, the voters will become guinea pigs for these hybrid machines, which were not tested anywhere. Sa isang statement, sinabi ng Miro na nakafocus sila sa paghahatid ng best possible automated system sa mga Pilipino. Sa gitna ng anilay hindi totoong aligasyon na pinapakalat. Naipakita na raw nila ang kalidad ng kanilang makina at kakayanan nilang i-deliver sa oras ang lahat ng requirements sa pamamagitan ng public demonstration. Patuloy raw silang magpapakita ng transparency sa pagtupad ng kanilang responsibilidad sa darating na halalan. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated. Pumalpak nga itong Miro doon sa Iraq at saka saan yun? Sa Congo? Paano sasabihin nyo transparency, mga ulol? Hindi kami naniniwala na walang dayaan ngayong eleksyong darating next year sa senatorial. Kaya yan siguro si Senator Tolentino, bumalingbing Hindi nagpaalam sa PDP doon kay dating Pangulong Duterte na aalis siya doon at pupunta na siya doon sa line-up ni Bongbong Marcos. Baka nasa memory card na niya ng Miro machine yung si Tolentino nananalo na doon. Baka di natin alam, wala pang halalan, meron nang nanalo doon sa machine ng Miro. At itong mga lagay-lagayan na to, ikaw, George Garcia, wala pa nga pinangalanan si Rodante Marcoleta, pumiyok ka na. So, ibig sabihin yan, kung baga sa manok, kung sino yung pumutak, yon ang nangitlog. Guilty ka, sir. So, tumanggap ka ng mga bigay-bigay mula sa mga negosyanteng iyan para kunin mo yung Miro machine. Dahil 18 billion ba naman, mga lalabs yung bayad sa mga biniling mga machine na yan para eleksyon, para dayain na naman tayo sa halalan next year. Iba yung iboto natin. So, iba din yung lalabas doon sa voting counting machine. Mga putangin na kayong mga hinayupak. Mamatay na sana kayong lagat mahayop, kayong mga masasama. Kayo talaga Kunin na sana ni Satanas ang mga kaluluwa ninyong nakadilat sana. Ang alabisa.